Isa pong maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat at magandang umaga sa ating Amang nasa langit. Pwede bang bigyan natin ng isang malakas na palakpak si Lord? Yung kabes na palakpak para sa Kanya sa umaga nito. Maaari pong tumayo ang lahat. Bigyan ulit natin ng isang malakas na palakpak si Lord. Yung kabes na palakpak para sa ating Panginoon. Mapalad po tayo at narito tayo ngayon sa umagang ito. Sabi nga ng ating Panginoon, ang araw ng linggo ay hindi lamang araw ito ng ating pagsamba sa Kanya. Kung hindi ito ay araw ng pakikinig ng banal na salita galing sa ating Panginoon. At mapalad tayo dahil pinili natin na narito tayo ngayong umaga nito. At sabi nga ng ating Panginoon, pagpasok pa lamang natin sa Kanyang templo, nakahanda na yung Kanyang pagpapala para sa atin. Narito po tayo ngayong araw na ito, malalakas, ginising tayo ng ating Panginoon. Ito po ay isang biyaya na buhat sa Kanya. Sapagkat napakabuti ng ating Panginoon. Sa nakaraang isang linggo, ginabayan niya tayo, binigyan niya tayo ng malakas at malusog na pangangatawan at nakikita naman po sa atin na yung pagmamahal ng ating Panginoon ay palaging nasa sa atin. Ihanda po natin yung ating sarili sa pagtanggap ng banal na salita ng ating Panginoon. Sabi ko nga, napakapalad ng mga tao na nakikinig ng banal na salita ng ating Panginoon. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng mabuting balita. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang magandang balita ay natatagpuan sa awit 101. Kayong mga tao sa buong mundo, sumigaw kayong may kagalakan sa Panginoon. Paglingkuran ninyo ang Panginoon ng may kagalakan. Lumapit kayo sa Kanya na umaawit sa kagalakan. Kilalanin ng Panginoon, kilalanin na ang Panginoon, ang Diyos, Siya ang lumikha sa atin at tayo sa Kanya. Tayo'y Kanyang mamamayan na parang mga tupa sa Kanyang pastulan. Pumasok kayo sa Kanyang templo na may pagpapasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at magpuri sa Kanyang pangalan. Dahil mabuti ang Panginoon at ang pag-ibig niya ay walang hanggan at ang Kanyang katapatan ay magpakailanman. Salamat sa Panginoon. Praise God. Praise God, Jesus. Hallelujah. Sige po, iupo po natin ating mga ulot. Damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Oh, praise God. Jesus. Hallelujah. Oh, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, sa umagang ito, papuri at pasasalamat amin pong inaalay sa iyong banal na pangalan. Maraming salamat po muli, Ama, sa umagang ito, Lord, na muli po ginising mo kami, Ama, sa aming pagkakatulog, Lord God. Salamat sa biyaya ng buhay, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin, kasama ng aming pamilya. Thank you, Lord God Jesus. Sa umagang ito, Ama, itinataas ko po sa iyo, Lord, ang gagamitin mo na magpapahayag ng iyong banal na salita, ang aming Pastor Jeric, Lord Jesus. Lord, ibaba mo ang power na anointing mo para po sa kanya, Lord God. Na Lord, lahat ng salita na mamumutawi sa kanyang mga labi, Lord, nakakanim ito sa matabang parte ng aming puso. Yes. Lord, ikaw ang makikita sa kanya ngayon, Panginoon. Itago mo siya, Lord, sa iyong kabanal-banalang dugo, Lord God, na Lord, ang kanyang puso, Panginoon, linisin mo't dalasayin upang maitaas kanya, Lord God, maitaas ang iyong banal na pangalan. Maraming salamat po, Ama, sa kabutihan mo. Maraming salamat din po, Lord, sa buhay ng aming pastora Nina, Lord God, sa kalakasan, kalusugan na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa kanya. Maraming salamat sa buhay niya, Ama. Lord, dahil
ginagamit mo siya, Lord, upang, Lord, makapag-raise ng mga tao na maglilingkod sa iyo, Lord God. Maraming salamat po sa buhay niya, Panginoon, na ginagamit mo siya upang maturuan niya po kami, Lord, na lumakad sa iyong banal na pangalan. Lord, palakasin mo, Panginoon, ang aming mga espiritu, Lord God. Lord, na makalaban kami, Panginoon, sa atake ng kaaway, Lord Jesus, na ikaw lamang, Panginoon, ang aming aasahan, walang iba. Maraming salamat po, Ama, sa kabutihan mo. Pagpalain mo po si Pastora P, ang aming Sister Jaylen, na ginagamit mo rin po sa sambahang ito, kasama ng lahat ng leaders, Lord God, na itinalaga mo. Lord, alam namin, Panginoon, na may purpose ka, Lord God, sa lahat ng mga tao na inilagay mo sa sambahang ito, Panginoon. Gamitin mo kami, Lord God, upang, Lord, makaakay kami, Lord, sa pangalan mo, ng mga kaluluwa, Lord God, na nakuuhaw sa iyo. Maraming salamat po, Ama, sa kabutihan mo. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang worship leader na pinili mo ngayong umagang ito, Lord God. Ibaba mo ang power and anointing para pumadala niya ang buong kongregasyon na ito sa iyong kataas-taasang luklukan. Gamitin mo sila, Panginoon, upang maparangalan ka sa umagang ito. Maraming salamat po, Ama, dahil lahat ng tinawag mo darating ngayong umagang ito, pupunuin mo ang upuan, bawat upuan, dahil hinawi mo na ang palakid sa lahat ng kanilang mga daanan. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng iyong kabutihan. In Jesus' name, Amen. 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 Hallelujah. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? So, mga kapatid, sama-sama tayo magsasaya sa ating Panginoon.
Diyos, Your presence, O Lord. Sa inyo lang, Panginoon, sa salita mo lang kami, Lord, panghahawakan namin, Lord, sa araw-araw. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigay.
Diyos, Ika'y nariyan. Itataas ang ating mga kamay sa Diyos na mabangin sa atin na tunay. O ang alay ko ay
we are glad in you. Hallelujah, Father. Pinupuri ka namin, Jesus. Pinuluwala ka namin ng iyong pangalan, Panginoon. Ikaw lamang ang master ng church nito. Please accept your lordship at your kingship, Panginoon. Wala pong iba. Kundi kayo lamang ang aming Panginoon titingnan. Kayo lamang ang aming iaangat sa church sa ito. Kayo lamang magpo-focus ang aming mga isip at puso, Panginoon. Dahil ikaw lamang ang Diyos namin. Walang tao na tataas namin. Ikaw lamang, Jesus, sa lahat, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka, O Diyos. Kaya ka nagbago. Ikaw pa rin ang aming Diyos noon, ngayon, at magpapakailanman. Ang Jesus na nagpimilagro. Walang mahirap sa iyo gawin. Walang imposible, Panginoon. God. At even, Lord, tinatanong mo kami, ano ba ang gusto mong gawin ko sa inyo? Kaya, Panginoon, kita mo kami. Kita ng aming mga puso. Buwasan mo ang aming mga kabigatan. Buwasan mo, Panginoon, ang aming mga issues sa buhay. Pero ikaw ang katugunan. Ikaw, Panginoon, magpapagaan sa aming mga buhay. Salamat po na marami, Jesus. Patuloy ka namin luluwalhatiin. Patuloy ka namin bibigyan ng karangalan. Lord, patuloy ka namin, Panginoon. We will honor you. We will praise you. We will glorify you. Ikaw lamang may nasunod ka. Walang tao, walang church, walang pastor, Panginoon. Kundi ikaw lamang, Jesus! Panginoon Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Nasa kalagitnaan ka namin, O Diyos. We welcome you, Jesus, Lord God. Dahil ikaw pa rin ang aming Panginoon. You are our victor, Lord. Ikaw lamang ang malaking iba. We thank you, Lord. Sa iyo lamang, lahat, Panginoon, na kapurihan ng kalukuran. We give you praise sa matamis, makapangyarihan pangalan ni Jesus lamang, Panginoon, at we give you praise in Jesus. Dahil we give you praise. Bago po tayo magsimula, pwede po ba natin bigyan ng isang masigabo at malakas na palakpak ang ating Panginoon? Woo! Salamat po sa provision ng ating Panginoon na ako po ay makatayo dito sa inyong harapan na kasama natin ang ating Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo sumaglit at tayo po'y manalangin sa pag-aaral natin banal na salita? Oh yes, hallelujah, Father God. Purihin ka aming Panginoon Diyos sa banal na oras na ito. Salamat, Panginoon, na kami pong lahat, Lord, na iyong mga anak ay nagkasama-sama upang makapakinig na inyong mga banal na salita. Nawa po, Panginoon, salamat po sa provision, Panginoon, na ako po'y gamitin niyo po rito sa inyong abang lingkod, Panginoon, sa panguna po ng aming mahal na Pastora Nina, na ako po'y makapagpahayag na iyong mga banal na salita. Dalangin ko po, Panginoon, na ingatan niyo po, Lord, ang mga kapatiran namin na pupunta dito sa aming church at lahat po ng makikinig, Panginoon, ay nawa po tumimo po sa matabang parte ng mga puso ang lahat na kanilang mapapakinggan at maging karagdagang kaalaman, karunungan ang mga banal na salita na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, sa mga oras po ito, kasihan niyo po ako, Lord, na inyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, hindi ko po kayang tumayo kung hindi kita kasama. Kaya, Lord, samahan niyo po ako hanggang sa matapos ko po itong preaching na ito. Lord, ang lahat po ng ito, Ama, isama at dalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan na iyon. Ako na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Bago po tayo tumungo sa series po na ating pag-aaralan, naalala niyo po ba yung preaching po ng ating mahal na pastor? Ano po ba yung binigay niyang aral sa atin noong nakakaraang linggo? Pero po ba nakakaalala sa inyo? Spirit, soul, and body po. Tama. So, yan po yung spirit is the dimension of the man that deals with the spirit realm. Soul is the dimension of the man that deals with the mental realm and will. The body is the dimension of the man that deals with the physical realm. So, ngayon po, bago po tayo tumuod sa series po na kasunod po ito, yung aking topic po ay Union with God. So, naalala niyo po ba nung time na bago likhain po ang mundo, ito pong mundo natin ay unang nilikha ng Panginoon ang lupa at ang langit.
So ito po, wala pong anyo, wala po pong hugis ng panahon na yon. Kumbaga po, madilim na madilim po ito at yung pong langit, ito naman po, nilikha naman niya, ginawa niya po itong kalawakan. At sumunod na nga po dyan yung lupa na ginawa niya pong daigdig. So yung lupa, ito po yung daigdig na kumbaga nandito po tayo ngayon. At nandito na rin po na nilikha ng Panginoon, yun pong mga halaman, punong kahoy, ang mga ibon. So lahat po ng ito yung nilikha niya. So nung nilikha niya po ito, ang sumunod naman pong nilikha niya kasi kompleto na po, meron na pong kalawakan, sumunod po, nagkaroon na rin po ng araw at mga buwan na tatanglaw po din sa ating mundo. Kaya po, sabi ng Panginoon, parang kulang pa yata itong aking ginawa. So, dyan po nilikha yung ang unang tao na si Adan. Kaya dito po papasok na po yung union with God. So, God breathed His life into Adam's flesh. The Adam's body came alive. This brought Adam's soul, mind, will, emotions, and heart into existence. So, kumbaga po, kaparehas din po natin ng mga tao na may buhay, mayroong hininga. So, ito po yung sa Genesis 2 verse 7. So, nilikha po ng Diyos ang tao mula sa alabok at hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. So, nung po nilikha ng Diyos ang tao, tayo po ay nagmula sa alabok. Kaya po nung nilikha po niya ang tao, dito po sa Genesis 1 verse 27, at nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya na isang lalaki at isang babae. So, doon na po nagkaroon ng lalaki at babae. Yun nga po yung si Eva at si Adan. Si Eva at si Adan po, nung nilikha na po ito ng ating Panginoon, dinala po sila sa hardin ng Eden. Yan po yung kumbaga paraiso po yan na ibinigay sa atin ng ating Diyos. Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito ay pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa mga tao, makakakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, mamatay ka kapag kumain ka niyon. So, doon pa lang po, nung nilikha ng Panginoon si Eva at si Adan, may instruction na ang Panginoon na huwag kakain. Yun po isang utos. Kumbaga sa ating mga magulang, di po ba? Kumbaga si Lord, dito siya yung parang pinaka-magulang natin ng panahon na yun, na binaalalahanan niya ang kanyang anak. Di ba? Pag tayo, ang mga anak natin, ayaw nating mapapahamak. Pag sinabi natin na, anak, huwag kang lalayo, huwag kang huwag kang pupunta dyan sa mga ilog o something na pwede kang maaksidente. Kumbaga, may danger, di po ba? So, doon pa lamang po, binibigyan na ng instruction ng mga tao. Dahil pag sumuwi tayo, pwede tayong magkasala at mamatay, yun ang sabi niya. Kaya po nung nilikha na ng Diyos si Eva at si Adan, doon na po pumasok na yun nga po, ang tao po ay walang kasalanan nung nakatanggap tayo ng kaalaman mula sa Espiritu ng Diyos. Na kung saan nilikha ni ang Diyos si Adan. Si Adan po kasi yung unang nilikha niya. Kaya po nung panahon na yun, kumbaga maihahalin tulad nga po siya kay Moises. Si Moises kasi siya yung, di po ba si Moises nung panahon na siya yung prinsipe ng mga Ehipto na naghahango sa mga Israelita para makalaya. Kaya po, ganun po kakisig ang ating Adan. Kaya nga lang, nung panahon na nilikha na nga po niya ito dahil yung pong babae na si Eva, nung panahon na pinatulog po ng Diyos si Adan. So, ang babae po ay nagmula sa tadyang ni Adan. Kinuha po niya ito sa tadyang ni Adan, kaya po nagkaroon na rin po ng laman
nagkaroon po ito ng buto. So, ganun po yung pagkakalikha sa atin. Kaya po, dapat po, ang buhay natin, hanggat nabubuhay tayo, maging aware tayo sa pamumuhay natin. Katulad ng mga unang ninuno natin na katulad nito na nilikha na siya, binigyan siya ng pamamahala para sa lahat ng bagay. Man had no sin and received revelation knowledge from the Spirit of God. When God created Adam, God's life force flowed from Adam's spirit, soul, heart, and body. Adam probably had a glowing aura around him, just a Moses' face shown from the presence of God. Adam had no nature in the body of evil or heart. Adam has a physical representation of the God on the earth. So si Adam po, siya po yung parang representasyon ng Diyos dito sa lupa. Nung nandito po siya. Kaya lang, nagkaroon po ng problema. Nung time na nagkasala po ang tao. Nung pong meron tayong kaaway. Alam niyo po ba sino kaaway po natin? Sino po ba kaaway natin? Si Satan or Diablo. Yung po si Satan, nag-anyo po siyang ahas. So, kasi alam ng kaaway, si Adan po kasi may karunungan na din po yan nung nilikha ng Panginoon. Kaya si Eva po, alam niyang kayang utu-utuin po niya. So, inutu-utu po ng ahas po si Eva. Kaya po, ang sabi nga po niya, hindi totoo na pag ikaw ay kumain ka ng bunga, meron kasi, hindi ba, sabi nga po doon na huwag niyo kakainin ang maliban po doon sa kahoy sa halamanan na nagbibigay po ng kaalaman sa mabuti at masama. So, yun po, kumbaga, hinikayat po ng ahas na sabi niya, sige, subukan mo kainin yung bunga na yan. Kasi ayaw ng Panginoon na magkaroon kayo ng kaalaman sa mabuti at masama. So, ang nakuha niyang hikayatin, ito nga po ay si Eva. Kaya doon po, tinikman niya yung punong kahoy na yun na kinain niya. Hanggang sa inalok din po niya ang kanyang asawa na si Adan na makatikim po nun. Kaya nung nangyari po na yun, dumating po ang Panginoon, nung nakain na po nila yun, hinahanap po sila ng Panginoon sa hardin. Sabi ng Panginoon, Adan, nasan kayo? Di ba, nung tinatawag sila sa hardin, hindi makasagot si Adan kasi sabi niya, nahihiya sila kasi hubad na daw po sila eh. So, nung time na yun, doon po nagkaroon sila ng kaalaman na hubad na po pala sila. Ibig sabihin, doon na po pumasok yung kasalanan. Kaya po yung kasalanan, nung pumasok po ito, doon na po nagsimula yung, kumbaga, nagalit po ang Panginoon. Dahil po sa kasalanan, nawala po yung malapit na ugnayan ni Adan sa Diyos, yung pagiging closeness po niya. Kumbaga, binigay na po ni Lord lahat-lahat po nung panahon na yun. Doon nga sa hardin, binigay niya po na lahat ng maibigan niyo, makakain niyo. Kaya lang, dahil sa kanyang pagsuway, sa disobedience po niya, sa utos ng Diyos, na huwag kumain po ng bunga ng kahoy, sa pagkakakilala po doon sa mabuti at masama, yun po yung nagkaroon ng, yung kasalanan, yun po yung nagdulot ng pagkahiwalay natin sa banal na Diyos. At ang tao po ay nagkasala. Kaya po kung maihahalin tulad po natin ito na, kumbaga po, nasa paraiso na po sila, dahil po doon, itinapon po sila dito sa mundo. Dito po sila, ito po yung natawag na lupa natin na to. Dito po, nakahalo na po lahat ng mabuti at masama. Kaya po, halimbawa, parang katulad po dito sa ating church, na tayo dinala na rito sa sambahan na ito. Huwag po natin nahayaan na tayo mawala pa po dito. Kung meron mo pong ibang tao na nanghihikayat po sa inyo, huwag po natin katulad ng kay Eva at kay Adan na nasa paraiso na po tayo. Kilala na po natin ang Diyos eh. Nandito na po tayo. Itinanim na po tayo rito.
namumunga na po tayo. Ibig sabihin namumunga. Nakikita po natin yung pong ating mga nagsimula po siguro nung panahon na to, ang mga magulang lamang po natin ang sumasamba, di po ba? Ngayon po, nandito na po, kasama na po natin ang mga anak natin, ang asawa natin. Di ba? So, ibig sabihin namumunga tayo. Huwag po natin nahayaan na mawali pa po tayo sa Diyos. Katulad po nung kay Eva at kay Adan. Binigyan na po ng instruction ni Lord ng tao eh. Nasa paraiso na po tayo. Tapos biglang mapupunta po tayo dahil sa pagkakasala. Kaya po, ang gusto ni Lord, makamit po natin yung buhay na walang hanggan. Tayong mga katulad po sa sinaunang tao na si Adan at si Eva. Kaya po nagkaroon na rin po doon na yung pong mga bagay na meron po sila, kung ano po yung bagay na meron sa mundong ito, paghihirapan po nila. Kaya po tayo nagkakaroon po ng paghihirap. Meron pong kinakailangan pagtiyagaan po natin, di ba? Sabi sa Bible. Kaya pag yung pagbubungkal, yun po yung ginagawa ni Adan po na yun. Pero kahit muna pumasok po ang kasalanan sa mundo, meron po tayo ngayon na bagong isang inspirasyon na pumasok nga po dyan ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus came the second Adam. Kung nagkaroon po ng kasalanan na pumasok po ng panahon na yun, doon po nagkaroon naman po ng buhay ng walang hanggan sa pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo. Nagkaroon po tayo ng biyaya at buhay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. First Corinthians 2 verse 10, in revelation, knowledge comes from God through your spirit. Sense knowledge comes through your five physical sense. And Adam lost the closeness with God for all mankind when he sinned. Jesus put us back into the same legal position. Adam was before in the transgression. So, yun nga po, nung mawalay po tayo sa Panginoon, hindi po sapat yung kaalaman ng tao para nakilala natin ang Diyos ng lubusan. Kailangan natin po yung gabay ng ating Espiritu Santo. Espiritu ng Diyos para maunawaan natin siya. Kasi iba yung kalooban ng Panginoon sa kalooban natin eh. Hindi natin pwedeng ibase kung ano yung naiisip natin ngayon. Pero minsan, meron palang mga hindi pala makakapagdulot ng maganda. Kaya minsan nagiging disaster kasi hindi si Lord na nangunguna sa buhay natin. Kaya doon po, Genesis 2 verse 16 verse 17, sinabi nga niya sa tama, makakain mong alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Na huwag mo kakain ng bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka na. Yun po yung sinabi ng Diyos kay Eva at kay Adan. Yun po yung utos, huwag na huwag tayong susuway. Kaya nga po ngayon, dahil sa nangyaring iyon, nagkaroon po ngayon ng kamatayan. Ngayon, pag-aralan po natin yung sa spiritual death po muna pala. In Hebrew, in dying thou shall spiritual death eventually brought physical death. God said Adam would die that day, yet he lived physically for another 930 years. Oh, napakatanda na pala ni Adam nung namatay, di po, 930. Kung ihahalin tulad po natin ngayon, ang buhay ng tao napakaiksi po ngayon, di po ba? Napakabilis na po ng panahon. So, wag po natin nahayaan na ang buhay natin ay parang sa bawat araw, nakukontento lang po tayo. Spiritual death is the nature, condition. By the term spiritual death, we do not mean that man cease to be spirit being. Spiritual death is not a state of non-existence. It's a condition of being separated and alienated from God. In Luke 15:31 verse 32, he was not physical dead, just separated from his Father. Yun po, ang spiritual na kamatayan po ay hindi physical na pagkamatay, kundi ang pagkahiwalay po ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Kapag ang tao po ay nagkasala, napuputol po ang kanyang ugnayan sa Diyos.
Kahit buhay pa ang katawan, ang espiritu ay parang patay dahil wala itong connection sa Diyos. Ito ang kalagayan po ng mga taong hindi pa tumatanggap sa Diyos o patuloy pong nabubuhay sa kasalanan. Ang spiritual po na kamatayan, ito po yung dulot po ng kasalanan. Ngunit maaari pa po itong malunasan. Katulad po ng pamagitan ng pananampalataya at pagbabalik loob natin sa Diyos. Amen po. So, ibig sabihin, meron pa po tayong pagkakataon. So, pag-aralan po natin ngayon ito po yung three kinds of death. 3 uri po ng kamatayan. Ako, ito po yung pinakaayaw po natin, di po ba? Kayo po ba, handa na po ba? Kung sakali po dumating sa punto na tayo, handa po ba tayong lahat? Amen po. Kasi alam niyo po, napakasarap po na nandito tayo sa church. Kasi naihahanda na, ipiniprepare na tayo ng Panginoon. Na alam natin pagdating na ang buhay natin, mawala man tayo dito, meron pa tayong pupuntahan. So ito po yung una po, ito po yung physical death. Ito po yung physical death. Ito po yung pagkahiwalay po ng ating katawan. Na yung physical na kamatayan, ito po yung physical body natin. Yung physical body natin na to, mamamatay po ito. Yun nga po yung sinabi dun sa na kung saan tayo nagmula. Di po ba, nung pagkakalikha natin, sa alubok tayo nilika. Doon din po tayo sa alubok babalik pagdating ng panahon. So ito po yung paghinto ng ating buhay sa ating katawan. Yun po yun. Nangyayari po ito kapag tumigil na po yung puso natin sa paghinga. Yung kaluluwa po natin ng espiritu, humihiwalay na po ito sa katawan. Kaya po yung katawan natin na to, pag ito po ay namatay na, di po ba? Ibinabaon sa lupa. Maagnas. Yan po yun. So, ganun po ang mangyayari sa ating katawan. Yun nga po yung sabi sa Roma 6:23. Meron po ba ako dyan, Brother Maya? Sandali lang po. Usahin ko lang. In Roma 6, chapter 6, verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, wag po tayong matatakot na dumating po sa punto na tayo mangyari yung ganyan. Di po ba, merong ang iba, maaga pang bata pa namamatay at merong matanda. So, yung po, pag tayo nandito sa mundo na to, wala pong bata matanda. Meron pong mauuna at meron pong mahuhuli. Pag tayo po hindi pa kalooban ni Lord na kuhanin, ibig sabihin meron pa tayong may mission pa po tayo rito sa mundo na to. Ang mission po natin, makapag-akay po tayo ng mga kaluluwa patungo sa Panginoon. Bago po dumating ang Panginoon, ang gusto ni Lord, wala pong may iwan dito. Sama-sama po tayo na akit sa Panginoon. Ayaw po niya na may maiiwan sa ating pamilya. Kaya po tayo narito ngayon sa church dahil gusto nating makasama ang Panginoon. Di ba nalilikha ng Panginoon ng sanlibutan? Ginawa niya yung 6 na araw. Sa 7th araw, nagpahinga po siya. Parang sa atin din po na nagtatrabaho, mayroong mga kaabalahan, may mga hanap buhay. Pero itong 7th araw, ito yung hinihingi ng Panginoon Diyos na ibigay natin sa Kanya. Kaya po tayo narito kasi gusto nating makapiling siya. Ayaw nating mapunta po dun sa ang buhay natin pagdating ng panahon. Mababaliwala. Kaya yun po. Yun po yung epekto na resulta ng kamatayan sa pagkakasala po ni Eva at Adan. Kaya po meron pong namamatay. And the second po is the spiritual death. Excuse me. Ito po yung spiritual na kamatayan. Ito po yung pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Nangyayari kapag ang tao ay nabubuhay sa kasalanan at walang ugnayan sa Diyos. Ito po yung mga tao na
Wala naman po siguro dito yung kasi nandito po tayo kay Lord. Nasa labas po. Ito po yung mga tao na hindi pa po kumikilala sa Diyos. Yun po yung mga ginagawa po nila, yung nakatuon pa po sila sa makamundong panahon na sa mga pita ng laman, hindi nila kinikilala ang Diyos. Ito po yun, nawawala po yung malapit na relasyon na sa Diyos. Katulad po natin, kahit buhay pa po ang tao, kung wala siyang pananampalataya o patuloy pa rin po siya sa paggawa ng kasalanan, ito po yung tinatawag na spiritually dead. Napatay yung kanilang pananampalataya. Oo, sabihin na, kilala ko ang Diyos. Sa salita po, di po ba? Mayroong mga nagsasabing ganyan eh. Oo, lagi naman ako nagdadasal eh. Di ba, may mga, minsan naayain mo ang kaibigan mo, kasama mo sa bahay mo. Sige, okay lang, sige. Nasusunod na lang. Sa kasunod, di ba, sa kaaya natin, paano kung dumating ang panahon na tayo kuhanin ng Panginoon? Magkakaroon pa ba tayo ng pagkakataon na papurihan ng Panginoon? Kung tayo nasa bingit na po ng kamatayan na naghihingalon tayo na may sakit na tayo, doon pa po ba natin aantayin na tayo lumapit sa Panginoon? Di ba? Huwag po nating hayaan na tayo mangyari sa buhay natin yun. Kasi pagkatapos po ng kamatayan natin dito sa mundo na to, yung spiritually dead na yun, yun po yung mga tao na hindi kumilala sa Diyos. Pagdating na sila po'y namatay, i-judge po ito ng Panginoon. So, dito na po papasok yung second death. Pangatlo po yung second death. Ito po yung walang hanggang paghihiwalay sa Diyos. Hindi lang sa physical na kamatayan, kundi sa spiritual na kapahamakan. So, yun nga po yung sinasabi ko sa inyo na ang tao, kung hindi tayo namuhay ng ganap dito sa mundo na to, pagdating ng panahon po at tayo namatay, diyan tayo i-judge na ng Panginoon. Doon nga makikita sa aklat ng buhay, kung makikita ang buhay natin, ano ba ang ginawa ng anak ko noong panahon na siya ay nasa mundo? Siya ba'y, ano ba ang pinagagawa? Ito ba ay sumunod sa akin? Kinilala ba niya ako? Ngayon, kung hindi pa rin makita sa aklat ng buhay, sa aklat po ng gawa, ano po ba yung pamumuhay natin dito? Makikita din po sa Panginoon yan. Mayroong isang malaking screen po ang Panginoon pagdating ng panahon na tayo umuwi sa Kanya. Ipapakita po niya kung ano po yung mga pinagagawa natin dito sa mundo. Kaya po dapat dito pa lamang po, dito sa mundo na to, hanggang tayo nabubuhay, gawin na po natin yung kalugod-lugod at ganap. Huwag po natin hayaan na ang kaluluwa po natin mapunta po sa, ito po yung sinasabi sa Pahayag 20, verse 14 to 15. Dali lang po. Ayan. Pagkatapos ay tinipon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Verse 15 po, Brother Mario. So, yan po yung at ang kamatayan po, yan po yung pagdating po ng panahon, yung pong Hades na tinatawag. Diyan po ihahagis ang mga tao na hindi sumunod sa Diyos sa dagat-dagatang apoy. Ito yung ikalawang kamatayan. Diyan po itatapon yung mga tao na hindi maganda yung ginawa dito sa mundo. Pag naririnig ko nga sinasabi ng pastora, sabi nga niya, naku, mas mainit pa sa impyerno. Yan po yung pupuntahan ng mga tao pagdating na hindi tayo naging kalugod-lugod sa banal harapan ng ating Panginoon. Kaya huwag po nating hayaan na ang buhay po natin ay nakukontento lamang po tayo, nag-church lang tayo, nakikinig. Kailangan isa buhay po natin ito. Yung kung ating mga mahal sa buhay na wala pa po dito, hikayatin po natin na makakilala sa Diyos. Nangyayari na po yung mga bagay na hindi natin inaasahan na nakalagay sa Biblia. Nagkakaroon na po ng awayan ng mga bawat bansa, mga tagutom, lindol,
Ito na po yung mga sign na malapit na dumating ang Panginoon. Huwag po nating hayaan na ang pamilya po natin, hindi po natin maaya dito. Kasi hindi po natin alam ang buhay natin. Isang iglap lang, baka mamaya kuhanin na tayo ni Lord. Huwag naman po sana, di ba? Yun po yung kahihinat na natin. Tapos po dito nga po sa second dot na to, ayaw po natin yung mawalay tayo sa Panginoon. Habang tayo po ay nabubuhay, meron po tayong pag-asa. Tayo ay magsisi. Kapag tayo po ay patay na, hindi na po tayo pwedeng magsisi. Kahit po ipanalangin tayo ng mga kasamahan natin sa pamilya natin, wala na pong silbi yun. Kasi wala na. Nung panahon na tayo nabubuhay dito, kaya nga sabi, hanggat nabubuhay po tayo, mag-serve tayo kay Lord. Kaya hanggat may buhay po tayo, wag po nating aksayahin. Dahil pag dumating po yung panahon na yun, tatandaan natin, mamatay man tayo dito sa mundo na to, may reward po tayo na meron pa tayong buhay na walang hanggan. Yun po yung inaantay natin pagdating ng Panginoon. Kaya nga po kung si Eva at si Adan po nagkasala, si Jesus po naman ay dumating. Kung paano po dumating ang kasalanan sa mundo sa pamamagitan ng isang tao, dumating po yung masaganang biyaya sa pamamagitan po ng ating Diyos na nagkatawang tao. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo po ay dumating upang baliktarin ang naging sanhi ng kasalanan ni Adan. Kung saan ang kamatayan ay nagdala niya ng buhay, katwiran at pag-asa sa ating lahat. Di po ba? Siya po yung nagbigay ng sa atin. Nang dahil sa Panginoong Jesucristo, di ba? Bumayubay siya sa krus ng Kalbaryo nung siya'y namatay, nabuhay sa ikatlong araw. Napunta sa kalungkuhan ng ating Panginoong Diyos. So, yun po, pinapakita na buhay ang Panginoon. So, dito po magkakaroon po tayo ng life, eternal life. Life eternal is different than eternal life. Everyone, saint or sinner, has life eternal. Everyone will live forever, either in heaven with Jesus or in hell with Satan, but everyone will live forever. Eternal life includes life eternal, but it is so much more eternal. Life is quality of life. Eternal life is the God kind of life in the Greek word of zoe. So ito po yung huli po nating sa pagtatapos. Di po ba yung po yung eternal life, ito po yung buhay na walang hanggan. Ito po yung ipagkakalob sa atin ng Panginoon. Kung matapos man yung takbuhin natin sa mundo na to, ang buhay na walang hanggan ay hindi lang tumutukoy sa walang katapusang buhay, kundi sa pakikipag-ugnayan, pakikipag-isa natin sa Diyos, magpakailanman po. So in John 3:16, sabi nga po, kaya po niya isinubo yung gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, di ba? Napakasarap, di ba? Ano ba nabingin natin sa Panginoon? Ito po yung pagkakaloob niya. Kaya nga po tayo, maging matyaga po tayo. Huwag po tayong manghihinawa. Kung ano man po, alam ko, meron tayong mga kahilingan sa Diyos na gusto nating matupad na rin po. Pero maging matyaga lang po tayo. Di po ba kung ang Diyos ang mga natin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak? Ano pa ba kung ano yung hinihingi natin? Di ba? Ibibigay niya to, nasa tamang panahon lamang po. Huwag po tayong maiinit. At nandun po sa 1:11-25. So, dito na po tayo magtatapos. Sinabi naman po ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mabubuhay at nananalig sa akin na hindi mamamatay kailanman? Di po ba? Kung tayo man ay mamatay dito, meron po tayong muling pagkabuhay. Lahat po ng nananalig sa Kanya, yan po ay makakarating sa ating Panginoon Diyos. Wala pong may iwan sa atin dito. Kaya po, ako po ang maibabahagi po sa inyo, huwag po tayong manghihinawa sa gawain ng Panginoon. Kung saan po tayo itinanim ng Panginoon,
Katulad po dito sa sambahan na to, ako po, wala po nung dito po ako nag-church. Damang-dama ko po ang pagmamahal ng Panginoon. Kahit na napakarami pong umaalis, patuloy naman po binibigyan ng Panginoon na may mga bagong dumarating. Kasi yun po yung kung ang mga nauna po, nalaman na po na ang salita ng Diyos, at least may natanim na po sa kanilang puso, na pinagpala din po sila ng Panginoon. Pero tayo pong nananatili sa Panginoon, huwag po natin hayaan ang pamilya po natin dito sa ating church na mawawalay sa Panginoon. Kaya po, maging matyaga lamang po tayo at patuloy tayong mag-serve kay Lord. Sama-sama po nating pagdating ng panahon ng reward po natin, makakarating po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Sige po, tayo po lahat ay tumayo po at tayo po manalangin. Oh yes, hallelujah, Father God. Lord, maraming salamat po muli sa iyong ibinigay ng mga mabuting salita. Salamat, Lord, na kami pong lahat ay umuwi na may kasiyahan, kagalakan sa aming mga puso. Lord, nawa po, ingatan niyo po ang mga kapatiran sa kanilang pag-uwian. Maging pagpapala po sila, Lord, sa kanilang sambayanan at sa mga kapatiran na hindi pa po nakikilala sa inyo. Patuloy niyo po, Lord, improve ang aming faith para sa inyo, lalo na po sa nalalapit yung pagdating Panginoon, na ikaw, Lord, ang makasama namin sa aming mga buhay. Kaya, Lord, sa mga oras pong ito, dalahin ko po sa iyo na pag-alabin niyo po ang aming mga puso, na laging ikaw, Lord, ang mauna sa aming buhay. At hindi po ang pangsarili kagustuhan lang namin, Panginoon, ang masunod. Hindi po ang kalooban ng Panginoon ang masunod sa aming buhay. Kaya, Lord, nagpapasalamat kami na ang aming mga pamilya, ang aming mga anak, ang aming mga magulang ay nandito upang ikaw, Lord, ay makilala at mapapurihan at naparangalan sa pamamagitan ng Panginoon. Lord, kaya po ang lahat po ng ito, Ama, ay samot dalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Salamat po. Kanyawin natin na isang malakas na palakpak si Lord. Salamat sa Panginoon sa napakagandang mensahe ng ating Pastor Jerry. Hindi mo isipin na ngayon lamang sa tumayo. At talagang nandun ang presensya ng ating Panginoon sa kanya. Muli, palakpakan natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Alam niyo po, sabi nga ng ating kapatid, si Jesus lamang po ang daan. Wala pong ibang daan maliban sa ating Panginoong Jesus. Kaya po, magpatuloy lamang po tayo na mag-serve sa ating Panginoon at huwag po tayong patitinag. Alam niyo po, sa mga huling araw, sabi nga po ng banal na salita, marami ang maglalamig sa kanilang pananampalataya. Ngunit, ang mga anak ng Diyos na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya ay hindi matitinag sapagkat kasama natin ang ating Panginoong Jesus. Ngayon po ay tatako naman tayo sa ating pangalawang gawain, ang ating tithe testimony ng ating kapatid, ang ating one and only, Sister Baby. Thank you, Lord. Nakataba ng puso. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Bless po ba tayo lahat? Amen. Napakasarap ng nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon. Ang binigay po sa ating word ng ating Panginoon ay makikita sa 2 Corinthians 9:6-7. Sabi dito, tandaan ninyo, ito, ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Magbigay daw po tayo na ayon sa ating puso na maluwag, hindi napipilitan lamang. Kaya alam ko, ang pagbibigay ay hindi kakulangan sa bawat isa. Ito ay karagdagan sa ating buhay. Dahil nang pinamuhay namin ang pagtatanim sa ating Panginoon, tunay na ibinubuhos ng ating Panginoon ang masaganang pagpapala. Sabi nga sa Malakias 3:10, subukin nyo, pinasusubok ng Panginoon ang bawat isang nagbibigay.
kundi bubuksan ang dulungawan ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala. Hindi na daw po tayo bibigyan ng mga salot, mga anumang trahedya sa ating buhay. Dahil ang sabi ng Panginoon, subungin niyo magbigay ng 10 bahagi. Kaya hindi kaya ko po ang lahat na hindi pa nagtatides, na mag-tides na po at sigurado ibibigay ng Panginoon ang lahat ng iyong mga kapangangailangan. At sabi nga, ang iyong yung inyong mga kaban, ito ay aapaw at hindi na matutuyuan ang inyong mga ilibig. Ano pa ang ating gagawin kundi magbigay na lang po tayo sa ating Panginoon? Tunay na nakakatuwa ang ating Panginoon na surprise na naman po kami ng aming anak na dumating. Alam niyo po, tuwing dumarating yan, hindi namin alam. Kakatok na lang po sa pinto ng kwarto, andito na ako ma. Sabi ganyan. Kaya alam po natin, ang pagpapala ng Panginoon ay pagkakaloob sa atin. Habang naniniwala, nagtitiwala tayo at nananatili po tayo sa ating Panginoon at di tayo magsasawang mag-serve sa Kanya at patuloy na pagpapalain ang ating mga salindahin. Magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah, tayo ngayon ay dadapo sa atin. It's giving time. Rejoice, rejoice, rejoice. Dahil kung mayroon kayong kasayahan sa inyong mga puso sa pagtatanim, daragdagan ng Panginoon ang inyong mga financial na mga buhay upang kayo'y lalo magtanim pa. Alam mo, ako ang artista ng mga pagtanim pa ng malaki. Kaya ako'y nalulungkot pag less than 5,000 lang ang aking nilalagay. Kasi I am declaring mga 10,000 a week. Kaya when you are rejoicing in the Lord, nakikita ni Lord ang ating mga puso. Huwag tayo malungkot. Masaya lang tayo, magbibigay tayo ng pagtanim ng ating Panginoon. Hallelujah! Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on! Woo!
Kaban, mayroon ba kayong hiningi sa ating Panginoon? Huwag kayong maglalagay kung hindi kayo hihingi ng harvest. Kaya sabi ni Lord, pag kayo'y nagtanim, sigurado kayo'y aahit. Kaya nga, matagal ako nag-aano dahil nag-aharvest ako. Lord, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na hindi ako aani sa ating ibibigay. Kaya i-claim nyo, declare nyo, plead for the blood of Jesus. Na kung ano man ang inyong inaasahan sa Panginoon, hindi kayo bibiguin ng ating Diyos. Kaya ang pastor nyo, hindi nawawala ng financial blessings. Dahil hindi ako papayag na mawalan. Dahil promise ng Diyos, tayo ay sasagana, tayo ay magiging prosperous, tayo ay magiging victorious, tayo ay magiging successful. Thank you, Lord God. Sing and basket for our church. Thank you, Lord.
confession may nagtanong sa akin, bakit ito sinisigaw natin, money comes to me. Alam niyo ba kung bakit? Dahil when you confess, you possess. Kaya kailangan natin palagi yung itaas sa Panginoon. Kailangan natin, sino yung dito ang hindi kailangan ng pera? Lahat, di ba? Ako ay paying 30,000 mahigit a month. Pero hindi ako natakot. Matatakot ba ako dahil mataas sa mga bilihin? Matatakot ako dahil mahirap ang buhay. Ang aking sasakyan, palagi ang biyaya ng Panginoon. Puno na puno lagi ang pagpilitan. Bakit? Why? Dahil hindi nakakalimutan ang Diyos sa atin. Ang mga tao naglilingkod, patuloy na faithful ang Lola, ang ating Diyos, hindi nagkukulang, hindi nakakalimutan. Ano man ang ating bibilibin, magkakaroon sa atin ng ating Panginoon. Biyaya lang ng Diyos. Wala pang May 1, pero mayroon na akong pambayad. Biyaya ng ating Panginoon. Hindi sa atin wala akong kayabangan. Hindi kaya yan pinagsigan dahil hindi nakakalikot sa iyong mga kanya, mga pangako, binibigay in advance ang ating mga pangangailangan. Okay sa mga kanikolong leaders? Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Narito muli. Lahat po, Panginoon, ng mga members sa JFRCC, the leaders, the deacons, the preachers, Panginoon, narito kami lahat sa iyong banal na kabanalan ng Tutan. Amin po, Panginoon, mag-ingat na amin po inilalagay sa iyong banal na paanan ang aming mga ikapo, handog, ang aming mga seeds, Panginoon. Lord, hindi ka Diyos na bigil, hindi ka Diyos na kulang. Alam mo ang aming mga pangangailangan
pangangailangan niyo. Sabi ni Lord, mayroon bang mahirap sa akin gawin? Mayroon tayong Diyos sa walang imposible. Mayroon tayong Diyos sa pangmilagro. Mayroon tayong Diyos sa walang mahirap gawin. Kaya ano tayo natin ngayon? Dahil nakadetermine na ito ay mapapagaan sa inyong mga buhay. You are blessed, mga kapatid ko kay Kristo. Blessed kayo ng ating Panginoon sa inyo na makikinig sa salita ng Diyos na blessed na po tayo. At naaalis kayo sa inyong mga tahanan, dala-dala ang mga pagpapala na inuhos ng Diyos sa ating lahat ngayon. Hallelujah, Father God. We are blessed. Our families are blessed. Our children are blessed. Our in-laws are blessed. Our grandchildren are blessed. Hallelujah, purihin ang Diyos. Na lahat ng ating mga kabigatan, God will turn, Lord, mga kabigatan mo sa buhay para mapagaan ka. Ang inyong mga sakit, God will turn you into health. Malalakad kayo in divine health sa araw-araw sa inyong mga buhay. At kung kulang ang inyong mga finances, i-stable ng Panginoon yan. Just keep on asking the Lord. Kaya sabi ng Panginoon, hanggang ngayon wala kayong hinihingi. Humingi kayo upang maluwas ang inyong kaganakan. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Oh, we are so blessed, Panginoon. I break every yoke na mayroon ng bawat kapatid dito, Lord God. And Lord, destroy all the bondages na mayroon kami sa aming mga buhay. We are lenders and not borrowers. Panginoon kong Diyos, Lord, ang aming mga pagkakautang mababayaran. Hallelujah. Kung kailangan mo ito sa iba, Lord, gagawin mo rin ito sa aming lahat na narito. Panginoon, aming mga spouses, lalo kami mamahalin, Panginoon Diyos. Aming mga anak, hindi man namin hihingan. Michelle, Hazel, Gilbert, pagbibigay kayo ng pusa. Hallelujah. Oh, Lord God, pouring out ang blessings one after another, ang ating mga sakit, ang mga kapatid ko kay Kristo, na inyong magbibigay ni Lord sa inyo ang inyong kalakasan, ang inyong good health, ang inyong haba ng inyong mga buhay, mga kapatid ko. Kaya huwag kayong matakot. Huwag tayong matakot. Dahil kung ano man ang mangyari sa atin, we will be enjoying sa namin, mga kapatid. Hallelujah! Maraming takot sa pagkatayan. Hindi tayo dapat matakot. We should be joyful na pagdating ng araw, kapiling natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Salvation is yours. Nasa ating na lahat. Libre lang na binigay ng Lord. It is ours to take care. It is ours. Ingatan natin. Diligan natin. Araw-araw, we walk, mga kapatid, in our salvation. We walk in divine health. Tayo ay malalakas. Hallelujah! Oh, we are the head and not the tail in this world. We are above and not underneath. We are increasing, never decreasing. Multiplying, nothing want, nothing lack, nothing missing in our lives. Puno-puno po tayo ng pagpapala na galing sa Diyos. At tayo matakot, mga kapatid. Alam mo yung mga nangyayari ngayon sa atin, mga ano lang yan, mga ano ni Satanas sa atin para tayo mawala ng pag-asa. Pero kapit ka lang, ano ba ang pangako ng Panginoon? Ano man ang hilingin natin sa panalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Gagawin niya, sabi niya, upang luwalhatiin ang Ama na nasa langit na sa pamamagitan ng Anak. Ano man ang hilingin sa ating Panginoon sa kanyang pangalan, gagawin niya. Pangako niya yan. Kaya huwag kayo matakot. Huwag matakot humiling. Pag humiling lang tayo. Kaya sabi niya hanggang ngayon, wala kayong hinihiling. Kaya gusto ng Panginoon na marinig ang boses mo araw-araw. Gusto ng Panginoon na may hihingi ka sa Kanya araw-araw. Gusto ng Panginoon na ikaw ay manalangin. Hindi lang araw-araw. Si David nanalangin 7 times. So kung si David ang hari nanalangin 7 times, tayo dapat manalangin tayo 10 times. Hallelujah! Amen ang ating Diyos. I will bless you. Nasa inyo na ang blessing. Walk in the blessing. Huwag kayong tumingin sa kung ano
ano ang nasa harapan mo. Huwag kang maniwala kung ano sinasabi ng demonyo sa iyo. Ang paniwalaan mo, sabi ni Lord, see, I am doing a new thing. May ginagawang Diyos na bagong bagay sa buhay. Hindi natin nakikita dahil nakikita lang natin yung ating kakulangan. Nakikita natin yung ating mga sakit. Nakikita natin yung ating mga anak na hindi sumusunod sa atin. Pero tingnan nyo, may ginagawa ang Diyos na hindi natin nakikita. God is doing a new thing sa ating lahat. Kaya we praise you, God. We bless you, God. And I bless you. JFRCC, tayo ay lalabas sa church ito na pinagkala. Tayo ay lalabas sa yayaman. We are millionaires. Hallelujah. Ng Diyos na napakabuti. And I bless you from the riches of Jesus in heaven. I bless all our children na layo sa atin. I bless Michelle, Heidi, Hazel, Gilbert, Angel, Timothy. I bless you. Bless you, Maurice. I bless you. I bless you, Kim, Queenie, and Carlo. I bless you, Cindy. I bless you. Hallelujah. You are blessed. At yung mga magulang na narito, blessed na kayo, mga kapatid. Magpamanifest na ang kabutihan na doon sa ating buhay. I have seen it. Nakita ko yan. Namapunta ko sa New York. Eh, hindi ko alam, yung pala sa ginagawa natin dito, bless pala ni Lord ang ating mga anak, ating mga manugang, ang ating mga apo. Kaya nga, napakabuti po ng ating Diyos. Hindi siya nakakalimot. Ano man ang pinangako sa atin, gagawin ng Diyos sa ating lahat. Palakpakan natin si Lord. Kaya, I bless you from the riches of Jesus in heaven. Tayo ay mga co-heirs. Tayo ay mga co-heirs. Huwag kong kalimutan yan. At tagapagmana din tayo kasama ni Kristo. I now bless you with joy, peace, love, victory, success will be yours. Na ang inyong mga negosyo, bubuhayin niya ng Diyos. It will resurrect. Ang inyong mga pananalapi, it will resurrect in the name of Jesus. And now I bless you. Hallelujah. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of Jesus, in the name of the Holy Spirit, I now bless you. Ang lahat ng ito, buong ingat namin, binabalik sa Diyos, ang aming Master of the whole universe, Master of this church, at the King of this church, the owner of this church. Ang lahat ng ito ay aming babalik ang bumingan sa matamis at makapangyarihan pangalan ng Panginoon sa Kristo. Every